Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang ritual na aking ibabahagi, ito ay upang mahalin ka muli ng iyong karelasyon na nang iwan sa iyo. Ika nga, iniwan ka sa ere. Ano ba ang ating gagawin? So, para masabik at balikan kang muli at mahalin tayong muli, ito ang ating pag-uusapan or ito ang aking ibabahagi sa inyo. But before that, disclaimer po tayo sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong usapin. Malaya po tayong makapamili ng mga videos na ating panonoorin. And bago ang lahat, shout out to Goodbye Channel, Merlin Channel, Tita Mariam Loves Food and Travel, Alice Simple Life TV, Joanne Deling, PH in Norway, and marami pa pong iba. And kay Marisa Cabalang, Palangga, thank you for the positive result. And wag mo munang itapon yung iyong mga ginamit. Patapusin mo muna yung araw na binigay ko bago mo yan ibaon. And I'm happy for you dahil naging positibo and hindi pa natapos yung week ay bumalik ang iyong asawa. Masayang masaya ako para sa iyo and alagaan mo yan. Marisa Cabalang, shout out to you and shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Walang sawang suporta po na ipinakikita sa akin or ipinadadama. So, ang ritual natin for today ay upang masabik at mahalin tayong muli ng ating karelasyon, mapa-boyfriend man yan, asawa man yan, na iniwan tayo. Ito po yung aking isi-share sa inyo. But before that, gusto ko munang magbigay ng mga tips kung paano natin yan maiwasan at kung paano natin yan dadalhin yung ganyang sitwasyon. Iniwan tayo ng ating mahal sa buhay, kimatagal naman yan nangyari or bago pa lang or sariwang-sariwa pa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung yung tao ay kanais-nais pa nating habulin, ay pwede nating gawin ang mga bagay na ito. Una, ay kailangan nyo gumawa ng moves or ibaba na natin yung mga pride natin. Tawagan natin and makipag-usap tayo ng maigi, masinsinan, and nandoon pa rin yung respeto and iparamdam mo na mahalaga pa rin siya sa atin para mahalin tayo, lalo na kung natansyan nyo na kayo ang may kasalanan or tayo na babae ang may kasalanan. Ganon din sa lalaki kung kayo ang iniwan ni Mrs. So, kung nararanasan nyo ito, kailangan natin magpakumbaba. Ibaba talaga natin ang pride, lalo na kung napagtanto natin na tayo ang may mali. So tayo ang sumuyo kasi kung makukuha pa natin sa pagsuyo, saka tayo pumunta sa next move na ritual po. Kasi kung ang pride natin ang susundin natin, hindi tayo gumawa ng para-paraan o pang maayos, ay tuloy-tuloy na po yan na doon na mapupunta sa wala na talaga ang inyong relasyon. So, ang pagtawag and pagkumusta and magkaroon ka ng isang topic na para yung usapan ay magtagal hanggang sa napag-uusapan nyo na pwede ba tayo magkita and mag-ayos tayo. Kung makukuha pa sa pag-uusap ay bakit hindi. And mas maganda po yung nag-uusap kung ano na ba talaga para at least kung wala na talagang pag-asa ay may closure. Pero kung talagang sadya tayo talagang nagmamahal, gagawa tayong paraan at lalo na mabait naman yung ating mahal sa buhay na iniwan tayo and gusto pa natin na mabuo. Lalo na kung may mga anak na involved. Mahirap po yun. Siyempre ang gugustuhin natin ay mabuo para yung ating
mga anak ay hindi naman mag-suffer sa pinagdadaanan natin. And doon naman sa nakakaranas ng ganito, tulad ko, halimbawa, misis or girlfriend or yung relasyong babae sa babae or lalaki, wag natin pabayaan ang ating sarili. Although masakit, kumain tayo, matulog tayo, although napakahirap ang daling sabihin. Mahirap po yan. Mahirap itulog, mahirap ikain, ang isip natin ay mahirap i-function, nabablangko, natutulala, but maging brave po tayo na labanan yan para hindi naman tayo magmukhang tanga na lalo nating ginugupo ang ating sarili sa kawalan. Bigyan natin ng pag-asa, ika nga. Huwag natin daigin doon sa nararamdaman natin or doon sa nangyari na naiwan tayo sa ere. Ayan, masakit, pero ito yung katotohanan. Kailangan gumawa tayo ng move or way na mabuo sa magandang pamamaraan. So, ang ritual na ito ay gumagabay na po lamang upang matupad ang ating kahilingan sa pamamagitan pa rin ng Panginoon dahil yun talaga ang gagabay sa lahat ng ating mga hakbangin. So, ano ba ang ating gagamitin dito sa ritual na ito? Inuulit ko, ito ay para lamang sa mga bukas ang pag-iisip sa ganitong mga usapin. Kailangan po, kapag gagawa kayo nito, ay nakahanda ang inyong sarili, ang inyong isipan, at ang inyong paniniwala. Ito ay gagawin natin upang ito ay gumagabay na lamang sa ating mga hiling and kagustuhan na maayos muli ang ating relasyon or pamilya na iniwan tayo. So ano ba ang gagamitin natin dyan? Meron tayong garapon. Of course, hinihiling ko lagi na laging mababasagin. Kahit naman maliit dito, basta't mababasagin. Pwede naman po yung baso, ay okay lang po yun. Basta't mababasagin. And meron tayong picture. Ang picture po ay kahit ID or magpa-develop na lang kayo kung wala kayong mga hawak sa cellphone nyo lang ang picture. At isulat dyan ang pangalan ng taong nang iwan sa'yo or yung mahal sa buhay mo. Pangalan po and ang kanyang birthday, and dito mo isusulat ang pangalan mo at pangalan niya. Pagsabayin mo na dyan sa una at sa huli. Pangalan na muna ng taong nang iwan sa'yo and dito ang pangalan mo. And pagkatapos nito ay pagsamahin mo at ilagay mo dito sa garapon at dito ka bubulong upang ang enerhiya ay nandito sa loob makulob. Sa pamamagitan ng iyong pagbulong ay mahatak mo ang kanyang damdamin at kanyang kalooban na masabik at bumalik sa iyo at mahalin kang muli, mag-usap at maayos ang lahat. Para buo ang ating relasyon, hindi naman tayo nagsasuffer. So, ano ang gagawin dito? Bulong mo lang ang pangalan ng 7 beses, pabulong lang talaga, wag mabilisan, at ang inyong kahilingan. Taimtim, isa puso, and sa isang araw yan at gawin nyo ito ng 7 ng gabi. Gawin ito ng tuwing Martes or Biyernes. Kung napili nyo ang Martes, simula na ng bilang yan hanggang makapitong araw kayo. Araw-araw ay gagawin nyo ito, kukunin nyo na lang ito sa pangalawang araw at ganon ang babanggitin nyo. Sa pamamagitan ng inyong mga bulong, ang enerhiya niyan ay mahahatak nyo ang kanyang damdamin or ang kanyang isip. Malay nyo sa pangtatlong banggit ng pangalan niya ay nasamid na. Ay naku, yung mahal sa buhay ko, inaalala ako or mahal pa rin ako. Tawagan ko kaya or nagplano na sa buhay na bumalik na. So, ganun po. And pagdating ng pang-7 araw, ano po ang gagawin natin dito? Kunin nyo yung picture at yung dahon ng laurel at hawakan nyo na saka kayo bumulong, kahit hawakan nyo ng pagganyan, ganyanin nyo na lang, and saka nyo ibulong ang kanyang pangalan 7 beses pa din,
And doon nyo na ihiling ang lahat, mas madami, mas maganda. Lahat na ng magagandang hiling ay gawin nyo na. Ang hangarin po lamang natin dito ay mabuo and positibo sa magandang pamamaraan. Wala tayo ditong ibang hangad, kundi ang positibo na lahat ng mangyayari. Ayan, sana ay masundan ninyo at napanood nyo ng simula ang aking video para masundan nyo ng tama. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta and sa lahat po ng nagbibigay ng tiwala sa akin. Maraming salamat po. Hangad ko ang katuparan ng lahat ng inyong mga hangarin. Mabuhay, maraming salamat po.